Kung ang albularyo, meron naman silang mga imahe ng mga santo. Meron silang panalangin, nagro-rosary. Yung mga albularyong iba ay mga katekista, may lay minister pa. Anong babala ni Father Nonet Ligaspi, isang exorcist, at siya ay expert sa discernment of mystical phenomenon. Ito po ang sabi ni Father Nonet Ligaspi. Una, talakayin natin ang psychic mediums o maaring tawagin itong psychicong daluyan. Sa ating tansya, tinatayang mahigit sa 50% ng populasyon sa Pilipinas ay mayroong God's Enhanced Faculty or GEF ang tawag natin sa iba't ibang antas, mula sa mga tao, bata o matanda, lalaki o babae na kinikilabutan lamang sa ilang di umano'y presensya ng masasamang espiritu hanggang sa mga taong nakakakita na at nakakadama ng mga espiritu. Siguro ay mayroong 80% nito sa mga taong ito ang tinuturing na ito ay likas na biyayang dapat pagyamanin dahil mayroon itong taglay na kapangyarihang galing sa itaas. Kung kaya naman sila ay lumalapit sa mga iba't ibang psychic mediums at instructors na tumutulong di umano upang ma-improve ang abilities nila. Mayroon lamang 10% sa kanila ang humantong sa pagkatanto at pagkamulat na ito ay hindi necessarily directly naggaling sa Diyos, kundi na-acquire lamang nila kung saan-saan at dapat na isurrender at i-consecrate sa Diyos bilang bahagi ng kanilang pagkatao. Tingnan po natin ang second item na ito ay ipinasa down the generations. Paano nangyari na maraming ganito sa Pilipinas? Alam niyo po, lumalabas kasi na napakaraming mga ninuno natin ang nagkaroon ng pakikilahok sa okultong gawain, batid man nila o hindi. Alam niyo po, lalo na sa probinsya at maski naman dito sa siyudad ngayon, madalas na takbuhan ng saklolong lunas sa karamdaman ng tao ang mga manggagamot o albularyo. Mabuti ng mabuti kung ang mga albularyo naman ay pawang herbalist lamang, tulad ng mga lehitimong doktor na nagpadalubhasa sa paggamit ng herbs. Pero mas malamang sa hindi, ang Pilipinong albularyo ay espiritista rin at kadalasan pa ay may angking psychic mediumship abilities. Naku po, dyan tayo madadali. Paano kasi natuklasan ko bilang eksorsista na kung ang mga ninuno mo ay manggagamot na espiritista, kahit ilang henerasyon na ang layo mo sa kanila, may epektong espiritual ito sa iyo. Hindi lang yan. Kung naging bukas ang mga ninuno mo sa pagtangkilik sa services ng albularyo at espiritista, tiyak, may balik sa iyo ngayon ito. Kahit ilang henerasyon pa ang agwat mo sa kanila, aware ka man o hindi, pambihira po ito. Pangatlo, tingnan natin ngayon ang psychic effects pagkatapos mo lang magkonsulta sa isang albularyo, sa isang someone who claims to be a psychic. Kapansin-pansin na ang mga taong may psychic dispositions ay ang mga madaling kinakapitan ng mga spiritong okulto na taglay ng mga psychic healers o albularyo na kanilang kinukonsulta. Maraming kwento na rin po ang aming narinig ng mga taong naging lalong matalas ang kanilang psychic sensitivity pagkatapos nilang magpatingin sa albularyo o espiritista. Ito ay sa kadahilan ng nabatid ng masasamang espiritu ang antas ng sensitivity ng pasyente na nagpatingin sa kanyang ahenteng manggagamot. Ngayon, hindi ko po sinasabi, tandaan natin, na ang lahat ng mga albularyo ay inaalagaan ng masasamang espiritu, Hindi yan ang aking sinasabi. Natural lang na itanggin nila yan. At hindi naman natin pinagbibintangan ang mga ito. Ang sinasabi ko lang ay ito, malamang sa hindi, batid man nila o hindi, ang nagdudulot ng kapangyarihang manggamot ay hindi naman ang Espiritu Santo o ang Diyos. Para sa ating mga Katoliko kasi, ang gift of healing ay isang extraordinary grace. Ipinagkakaloob ito ng Diyos sa mga taong may kabanalan. Maaari bang masabing may kabanalan ng isang tao kung wala naman siyang sacramental life at virtuous life? Bakit mahalaga ang mga ito? Dahil
Sa pamamagitan lamang ng sacraments ng simbahan, makukuha ang ordinary grace na nagpapabanal sa atin. Ang tawag natin dyan ay sanctifying grace. Mahirap naman talagang husgahan ang kabanalan ng manggagamot. Ngunit, hindi naman mahirap kilalanin ang manggagamot. Madaling magtanong-tanong kung saan ba siya nagsisimba, ano ang kinabibilangan niyang relihiyon, kung anong parokya siya kabilang, kung paano siya nagsimulang manggamot, at kung saan galing ang kanyang kapangyarihan. Madalas naman ay may mga taong nakaalam ng mga sagot sa iyong mga tanong, lalo na ang kanyang mga kababayan. Kung sakasakaling matunghayan mo na si albularyo ay galing sa lipi at lahi ng mga manggagamot, umalis ka na. Kung siya ay may mga kamag-anak na nanggagamot din, umalis ka na. Kung siya ay may edad na at naghahanap ng mapapasahan ng kanyang kapangyarihan, umalis ka na dyan sa kanyang harapan. Kung siya ay may mga salitang sinasabi habang nanggagamot sa lengguwaheng di mo naunawaan, umalis ka na. Kung bago siya manggamot ay nawawalan siya ng ulirat, kahit saglit, na parang nawawala sa sarili o may pumapasok na espiritu sa kanya, umalis ka na. Kung mayroon siyang sinusulat sa papel na mga salita at ito'y binibilot o hindi kaya ay itinatapal sa balat ng pasyente, kung minsan nga isinusulat ito sa salompas, pagkatapos ay yun ang itinatapal sa sakit, umalis ka na. Kung siya ay may ritual na pabulong, pagpapausok, pagtatawas o pagpapadugo, at iba pang mga ritual na gawi lamang ng mga espiritista, umalis ka na. Kung sa iyong observations ay makikita mong nabubuwal at nahihimatay ang kanyang mga pasyente kahit saglit, pagkatapos niyang hipuin o hindi kaya patungan ng kamay, umalis ka na. Kung si albularyo ay nagsasalita ng mga ingay na walang kabuluhan, hindi kaya nag-speaking in tongues, ala charismatic mode, umalis ka na. Kung siya sa simula pa lang ng consultation ay sinusukat ang pagkakapantay-pantay ng mga hiniliit na daliri ng pasyente, umalis ka na. Kung siya ay napansin mong gumagamit ng mga baraha o tarot cards para malaman ang sakit o ang kalalagayan ng pasyente, umalis ka na. Kung ang nabanggit niyang readings sa mga pasyente ay tulad ng sumusunod, uy, may nakabati sa iyo, may nagagalit sa iyong kapre, may nagkagusto sa iyong tikbalang, may duwending nais kang dalhin sa kanyang kaharian at gawin kang prinsesa, at alam nyo, iba pang pambihirang readings, umalis ka na. Kung ang bilin ni albularyo sa pasyente ay gawin ang ilang ritual para gumaling, tulad ng magpausok, mag-alay ng atang sa altar, etc., umalis ka na. Kung si albularyo ay may kaalamang tungkol sa nangyari o sa mga mangyayari sa pasyente, mga impormasyong hindi naman galing sa pasyente, pero nababatid niya, umalis ka na. Pagkatapos ng encounter with a psychic healer, lalo pong na-enhance ang psychic abilities ng pasyente. Halimbawa, isang pasyente ang nagpunta sa amin dahil nagsimula siyang makakita ng mga anino sa kanyang silid pagkatapos niyang dumalo sa burol ng isang kamag-anak. Siya pala kasi ay hinihil ng sarili niyang ina na psychic healer for some ailments na he has been complaining about. Namana na niya ang psychic disposition from his mother, pero dahil sa healing na ito, lalo na na-enhance ang kanyang sensitivity. Nakakakita na siya ng evil presences sa paligid niya. Hindi sana problema yon, di ba? Ilan nga ang magsasabing, di mabuti naman para alam na niya kung saan may evil spirits, di ba? Talaga. Ang presences kasi na nakikita ng may third eye na na-acquire through occult practices ay puro negative at demonic presences lamang. These are meant to provoke fear, to harass and manipulate the feelings and thoughts of the seer. Maaring sabihin ng seer, no, hindi naman ako talaga takot eh. Hindi naman ako natatakot.
Siyempre, pag ang seer is not in the state of grace, demons will prove themselves harmless and even friendly. Kasi wala ka sa estado ng grasya eh. But they will start oppressing and obsessing the new seer when these people turn to God through the sacrament of confession. After turning to God, usually, itong mga preternatural spirits will start making their presence felt through various manifestations. Halimbawa, incurable and undetectable illnesses, extraordinary phenomena of accidents and tragedies, nightmares, unexplained depressive moods, mga mood swings, personality disorders, thoughts of suicides, and alam niyo, even diabolic possession. Ayan ang pahayag ni Father Nonet Legaspi, mga kapatid, sa Discernment of Mystical Phenomenon, Philippine Association of Catholic Exorcists, no? Dahil sa iba't ibang mga Office of Exorcism, talagang maraming nararanasan, lalo na yung mga albularyo na sumusoko na sa simbahan sa pagpanggamot.